So, sa videong ito, pag-aaralan natin ang bagong topic na naman, ang iterative improvement. So, ano nga ba ang iterative improvement? Ang iterative improvement algorithm builds an optimal solution by iterative refinement of a feasible solution for the complete problem. Iterative improvement algorithms are another way to solve constraint satisfaction problems. Instead of starting with an empty assignment and building up the solution step by step, iterative improvement tackles the problem by starting with any configuration and modifying it to obtain the solution. The process is iterative, meaning it is repeated in a loop until a satisfactory solution is achieved. So, ang iterative algorithm daw, paulit-ulit lang hanggang sa pinaka-optimal solution is nakuha na. So, meron tayo ditong real-life problem. Tawagin natin siyang stable marriage problem. So, ano nga ba ang stable marriage? So, dito, stable marriage problem ay meron tayong code para matulungan tayo na ma-visualize kung paano gumagana ito. So, dito, meron tayong function para makuha yung preference ng boy and ni girl. Kasi ang final outcome nito ay yung pinaka-the best na mapangasawa nila based on their preferences. So, dito may function tayo na kumukuha ng preferences ng both boy and girl. And then, ito, kinukuha yung input ng user. And then, dito, gumagawa tayo ng array ng free men. Ibig sabihin, mga single na lalaki or yung single boys. Then, sa sunod, dito na nangyayari yung process. So, kapag meron ng na-pair dito, sa boy, may na-pair na girl, and then, dun sa array ng free men is mawawala na siya kasi mayroon na siyang naka-pair and hindi na siya free. So, what if makahanap tayo ng mas better na kapartner ni girl sa boys na kahit meron ng kapartner yung girl. So, makikita natin yan mamaya. So, dito, nakikita dito ng may boolean function tayo dito na tinitingnan kung yung woman is single pa ba or may nakapartner na. So, dito, hindi naman sure talaga na sila na yung bagay. Kasi, tentatively pa lang ito kasi yung iterative improvement is hinahanap natin yung pinaka-the best para sa kanila. So, para mas maintindihan na natin, tingnan na natin yung code mismo. I-run na natin ang program. So, dito, meron na akong nilagay na list ng boys and list ng girls para mas madali na natin itong makuha. So, sabi ng program, enter the number of boys. Meron tayong 5 lalaki, so maglalagay tayo ng 5. And 5 babae din, so 5 din. Ang pangalan ng boy 1 natin is si Jake. Boy 2 natin is si Daniel. Boy 3 natin is si James. Boy 4 si Aaron, and panghuli si Derek. Sa babae naman, kagaya ng nasa list, si Isaiah, si Grace sunod, si Kim sunod, si Kayla, and si Maria. So, dito, tinatanong tayo ng program ng preference ni boy Jake and separate natin by comma. So, meron tayo ditong susundan na preference. So, ito. So, boy 1 natin si Jake, si Daniel yung 2, sino yung isa?
Si James, si Aaron. So, ayan na. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung sa kanilang preferences sa girls. And yung girls naman, meron din preferences. Ito, sa boys. So, sundan natin ito. Ang preference ni boy 1 or si Jake is CPEAD. So, kung papasunod-sunod din natin yan, siyempre, si Kim, then comma, si Grace, si Maria, si Kisea, at ang panghuli niyang preference or list na gusto niya is si Kayla. Kay boy 2 naman or kay Daniel, ang titipuhan niyang maganda is si Kisea. Sumunod si Grace. And si Maria. And si Kim. And si Kayla. So, pasunod-sunod din na lang natin to. Kay James, si Kayla. So, mahalaga na hindi natin to ma-typo dahil hanapin ng program kung sino yon, and kung may typo, mag-e-error siya kasi ibig sabihin, wala siya dun sa array. Grace at saka si Maria. So, boy 5, A, B, D, E, C. So, Kisea, Grace, and si D. Is si Kayla. Si E naman natin is si Maria. And ang pang-last ay si Kim. So, ngayon, natapos na natin yung sa boys. Bale, tapos na yung sa boys. So, ang sunod ng ilalagay natin na preference nila is yung sa girls. Enter natin to. Then, doon naman tayo tatapos sa girl. So, kay girl Kisea, ang gusto niya daw is 35214. So, mauna si James. And si Derek. And pangalawang boy natin is Daniel. And si Jake. And least preferred niya is si Aaron. Sunod-sunod din na muna natin to. James, then Derek, and Jake, and Daniel. So, kay girl Kayla naman,
is 1, 2, 3, 4, 5. So, J, Daniel, James, Aaron, and si Derek. So, sa last girl natin, si Daniel, James, Aaron, Jake, and si Derek. So, kapag in-enter natin to, i-compute na ng program. Mag-iterate na siya sa problem natin and ilalabas niya yung pinaka the best or yung pinaka stable yung magiging marriage nila. So, isa-isahin natin. Kung makikita nyo, dito is sa preference ng girls, yung first preference nila is magkakaiba. So, pwedeng ang result natin, kung gagamitin natin yung greedy algorithm, ay makukuha natin yung solution na girl gets their first option or their first preference. So, makikita natin dito or makukonclude natin na si girl Kisea, ang pwede niyang asawahin na is si James kasi ito yung first preference niya. So, para naman kay Grace, si Derek. Para naman kay Kim, si Aaron, si Kayla, kay Jake, and si Maria kay Daniel. Pero kung gagawin natin yan, magkakaroon tayo ng rogue couple kasi tingnan nyo. Si Aaron and Derek, itong dalawang ito, ay parehas si Kisea. At kasama pala si Daniel. So, tatlo sila na si Kisea ang first preference nila. So, malamang sa malamang may kakabit dito and matatawag na natin yung rogue couple. Kasi, yung magiging asawa ni Kisea, kung based sa greedy algorithm, kung gagamitin natin yan, is si James. Si James naman, hindi naman si Kisea yung kanyang first option. So, para maka-create tayo ng stable marriage, yung second process ang gagawin natin, which is yung boy optimal. So, titingnan natin dito. Ito yung array ng Freeman. Meaning, si Jake, si Daniel, si James, si Aaron, si Derek. Sa part na to is wala pa silang kapartner. So, unahin natin si Jake base sa array. So, Jake is no longer a Freeman and is now tentatively engaged to Kim. Which is, siya yung first preference niya. So, ayan. Same kay Daniel and James na ang nakuha nilang asawa na tentatively is yung first preference nila. So, pagdating naman dito kay Aaron, ito, Kisea is taken already. And si Kisea daw, she's satisfied with Daniel based sa kanya preference. So, ang sunod na preference niya is si Kim. So, nakalagay naman dito na Kim is taken already. Pero, etong sunod na line, Aaron is better than Jake. Kasi kung makikita natin dito, yan na, si Kim and Aaron. Yan na. So, ang program natin ay ginawang single ulit si Jake. Kasi, mas better si Aaron na maging mapangasawa ni Kim. So, ayan na. Pang-limang line natin is making Jake free again and tentatively engaging Aaron and Kim. So, dito sa array natin,
kanina wala na tong tatlo. Meron na silang tentatively engagement. Pero ito, mas better ito kay Jake. So, itong tatlo na ay merong or tentatively engaged na. So, ang natitira na lang is si Derek and babalik sa Freeman array natin si Jake. So, pagkatapos kay Aaron, hindi naman agad tayo babalik kay Jake. So, punta muna tayo kay Derek. So, dito, pagkatapos ni Aaron, si Derek naman. Keseya is taken already. But, Derek is better than Daniel. So, magiging single ulit si Daniel and tentatively engaging Derek and Keseya. So, sino na ulit yung mga Freeman? Ang nangyari, si James, Aaron at Derek meron na or tentatively engaged na. So, ang naging single ulit, si Jake at si Daniel. So, pagkatapos ni Derek, sino na? So, magluloop ng ating program, babalik na siya kay Jake. So, makikita natin dito, dealing with Jake. Ayan. Kim is taken already. Based sa kanyang preference, makikita natin dito, si Kim, okay na. Si Maria is okay na. Si Keseya is okay na. Si Kim is okay na. And si Kyla is okay na. So, matitira sa preference ni Jake is si Grace and si Maria. So, Kim is taken already. She's satisfied with Aaron. So, Jake is no longer a Freeman and is now tentatively engaged to Grace. Kasi, si Grace yung second preference ni Jake. So, pupunta na tayo kay Derek. Daniel. Keseya is already taken. She's satisfied with Derek. Grace is taken already. But, Daniel is better than Jake. So, magiging single ulit si Jake and tentatively engaging Daniel and Grace. So, pagkatapos kay Daniel, since meron na siyang tentatively mapapangasawa, pabalik ulit tayo kay Jake. So, tingnan natin ulit yung preference ni Jake. Kim is okay na. Si Grace is okay na. So, ang natitira na lang dito is si Maria. Makikita natin sa program dito, Kim is taken already. She's satisfied with Aaron. Grace is taken already. She's satisfied with Daniel. So, Jake is no longer a Freeman and is now tentatively engaged to Maria. So, makikita natin dito yung final and stable marriages na wala tayong makikitang rogue couple. So, dito, si Aaron and Kim, si Derek and Keseya, si James and si Kyla, si Daniel at si Grace, and lastly, si Jake at si Maria. So, ayan. Nakuha na natin yung final and stable marriage partners. So, na-solve na natin yung problem gamit ang iterative improvement. So, hanggang dito na lang ang video ito. Sana may natutunan din.